pinakamakapangyarihang diwani. Kaya dapat ako makasiguro na wala pang makakaagaw sa akin ito. Alam ko, Lara, kung gaano kasakit para sa'yo to. Kaya mas mabuti pa siguro kung ilihim muna natin lahat ng tungkol sa bata. Makinig kayo. Alam ko na kung sino yung sumisira ng mga pananim natin. E di yung unggoy na anak ni Lara. Gusto kitang patayin at iparamdam sa'yo lahat na sakit na binigay mo sa akin. Hindi kita mapapatawad, Carlos. Hindi ngayon, hindi bukas, hindi kailanman. Inay, nalulungkot po kami ni Bambi sa nangyari sa inyo ni Itay kagabi. Kung kami nga po ang magdedesisyon, gusto po sana namin mabuo ulit ang pamilya natin. Pero Inay, desisyon niyo po yan. At gusto ko pong sabihin sa inyo na nakasuporta po ako sa likod ninyo. Salamat, anak. Maraming salamat. Lara! Lara, Aling Adela! Si Princess mo! Bakit? Ano nangyari sa anak ko? Hawak ko na ang bagong salot ng Baryo Makupang. Ang dapat sa batang to patayin. Para yung pananim natin maging sagana. Marami tayong aanihin. Tama siya! Tama! Tama siya! Tama siya! Patayin ang batang yan! Inuin mo na tayo! Kaya kayo na! Surukin mo na! Almiro, mahal ko. Nasasabik na ako sa'yo. Ilang araw na rin natin hindi nasusolong isa't isa. Abala ako sa pag-aalaga sa ating anak, Bawana. Pero hindi mo na kailangan gawin yan. May dama ang batang yan na responsable sa pag-aaruga sa kanya. Kaya ba inaasa mo na lang sa dama ang pag-aalaga sa ating anak? Hindi lahat ng bagay ay dapat iasa sa ating mga tagapag-alaga. Tayo ang magulang ng batang yan. Kaya mas nararapat lamang na tayo ang laging nasa tabi ng ating anak. Mula nang dumating ang sanggol na yan, baliwala na ako sa'yo. Puro anak mo na lang iniintindi mo. Paano naman ako bilang asawa mo? Bago mo ako sumbatan, Bawana, tingnan mo muna ang iyong sarili. Hindi porket napapatahan mo siya sa tuwing umiiyak siya, ay tapos na ang tungkulin mo bilang isang ina. Kulang pa ang iyong ginagawa. Ngayong mga magulang na tayo, mas mahalaga na ang kapakanan ng ating anak. Hindi mo ako naiintindihan, Almiro. Ayoko nung nikahati sa'yo. Akin ka lang. At handa akong alisin ang sino mang hahadlang sa ating dalawa. Patayin ang batang yan! Salot ang batang yan, Maya! Salot yan, Maya! Diba? Sunugin na yan! Hindi na pwede yan eh. Patayin ang batang yan! Mga walang hiya kayo! Wala kayong mga puso! Anong kinalaman ng anak ko? Anong binibintang nyo sa kanya? Taong bayan na ang humatol, Lara. Hindi lang ako. Pero ikaw ang nag-udyok sa kanilang lahat. Ginagamit mo lang yung bata para gumanti sa amin eh. Bakit hindi tayong dalawa magtuos? Total sa ating dalawa naman nag-umpisa ang lahat. Tama, Adela. Dahil dito namatay ang anak ko! Naniningil lang ako. Sige lang! Tindihan mo! Bilisan na mo hinihintay mo! Nagpasuspis naman ito! Wah! 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 Dahil mo yan! Adela! Kaya! Kaya! Woo! Kaya! Kaya mo yung nagtok na yan! Adela! Inay! Talo ko ito eh! Nagkamali ako sa paggamit sa'yo, bata ka. Imbes na mahalin ako ni Almiro, magiging kakompetensya din pala kita sa pagmamahal niya. Kaya dapat sa'yo, mawala ka na rin sa landas ko. Eto na ang
gatas mo, Ayesha. Inumin mo na to. At sa himbing ng tulog mo, tiyak kong hindi ka na magigising. Wag po, Prinsesa Bawana. Katatapos ko po lang painumin ng gatas si Ayesha. Bakit ka nangingialam? Ako ang ina ng bata. Pero sigurado po akong hindi siya nagugutom. Pabayaan niyo akong alagaan ang anak ko. Bawana, tama si Dama Argola. Baka isuka ng bata yung gatas ay pinipilit mo sa kanya. Kesa sa makabuti ito, baka mas makasama sa kanya. Nagre-reklamo kang hindi ko inaalagaan ang anak ko. Ngayon na ginagampanan ko naman ang tungkulin ko, hinahadlangan ninyo ako. Wala na akong ginawang tama. Inay! Adela! Inay! 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 Lara! Huwag kayo lalapit kay Lara! Paano niyo pandamnot kayo sa pulis? Bitawan mo ako! Bakit ako ba hinuhuli mo? Hindi ako yung salot! Ay ano yung unggoy na batang yan? Adela! Carlos! Carlos, huwag mo silang lapitan! Huwag niyong patakasin si Lara! Hindi! Hayaan siya na makalis! Correct! Palasin niyo na para walang salot! Wag! Wisit! Ang lapit-lapit ko na sana magawa yung mga plano ko. Ano na naman yan, Mother? Nalasunin ko na dapat si Ayesha. Pero biglang dumating si Almiro at ang bruhang argolang yan. Akala ko baka kampi natin siya. Bakit hindi niya ako tinutulungan patayin si Ayesha? Diyos ko, Mother. Ano ito, murder? Pang 24 oras at saksi na ito, ha, Mother? Iyon na kasi ang tanging paraan. Para matapos na ang pang-aagaw niya ng atensyon ni Almiro. Wala na nga si Lara. Pero ang pumulit naman ay si Ayesha. Sabi ko na nga ba, malaking pagkakamali na tinulungan kita, Bawana. Kagaya na? Akala ko darating din ang araw na matututunan mong mahalin si Ayesha. Pero sa nakikita ko, hindi darating yung araw na matatanggap mo siya bilang anak mo. Talagang hindi. Dahil may dugo siya ng pinakamatinding karibal ko kay Almiro. Kaya dapat na rin siyang mamatay. Hindi mo pwedeng saktan si Ayesha. Akala ko ba magkakampi tayo? Ayoko nang pumanig sa'yo. Taliwas ang ginagawa mo sa aking mga paniniwala. At bilang tagapamahala ng hardin ng mga uyayi, hindi ako makakapayag na mailagay mo sa peligro ang kahit na sinong sanggol. Ayoko nang pumanig sa'yo. Hindi mo na nga tinupad ang pangako mo sa akin. Nahahatian mo ako ng iyong kapangyarihan. Hindi ako tanga. Bakit ko naman ibabahagi yun sa'yo? Pero may kasunduan tayo. Pwes, nagbago na ang isip ko. At wala ka na magagawa. Isa na akong prinsesa. At isa ka lang tauhan sa kaharian na ito. Si Inay Jerry, kailangan mapagamot ang noon ni Inay. Dinala na siya ni Mang Carlos sa ospital. Sinamahan sila ni Bambi. Galit na galit sila kanina. Nakakatakot sila, Jerry. Kawawa ka naman, Princess. Wala ka namang ginagawang masama. Wala ka namang kasalanan. Pero gusto ka nilang saktan. Kakamali bang sinilang kita? Sobrang lupit ng mundong ito para sa'yo. Sinisisi ko tuloy ang sarili ko. Kung bakit ako pa ang nagluwal sa'yo, anak. Hindi ko akalaing mapapahama ka ng ganito.
Hindi ko akalain itatakwil ka nila. Tulad ng ginawa nila sa akin. Kamusta ho ang kalagayan ninyo? Tinahi yung ulo ng nanay mo. Hindi pa siya dapat ilalabas sa ospital eh. Kaso, tigas ang ulo. Gusto na lumabas. Natural. Gusto ko naman masiguro na maayos ang lagay ni Lara at ni Princess. Kaya mo ko ba kung sumama ka pa eh. Kaya ko naman sarili ko. Ikaw naman, nag-aalala lang ako sa'yo. Baka sa pamilya natin. Sige, panindigan mo yung pagkukunwari mo. Alam ko naman na wala ka ng pakialam sa amin ng mga anak mo eh. Kailan naman? Tigilan mo na nga ako, Carlos. Wala kang pwedeng sabihin o gawin para mapatawad kita. Kaya umalis ka na. Lara, umalis na tayo dito sa baryo Makapang. Mabuti pa nga po, Inay. Sigurado ba kayo? Teka mo na, Lara, Adela. Huwag kayo mapabigla-bigla. Pero Itay, alam naman natin na malubha ang kalagayan dito ni Princess. Tsaka hanggat nandito tayo, hindi tayo titigilan ni Mayang. Hindi niya tayo patatahimikin. Saan man tayo magpadpad, ang mahalaga magkakasama tayong pamilya. Pero paano si Itay? Adela. Matagal mo nang pinili kung saan at kung sino gusto mong samahan, Carlos. Pinabayaan mo kami. Wala ka nung kailangan ka namin. Kaya doon ka na kay Mayang at kay Gigi. Sila ng pamilya mo ngayon. Bakit ang iyong mga mata ko'y hindi mawawala? Yesha, nagustuhan ba yung kinanta ko sa'yo? Dati, may kumakanta sa akin yan. Isang taong mahal na mahal ko. Ipikit iyong mga mata, ako'y hindi mawawala. Saan ka man, tandaan, ikaw ay aking minamahal. Napakagandang awit, Lara. Kanta yan sa akin ni Itay nung bata pa ako. Alam mo, kapag hinihilin na sa akin yan, ang lambing-lambing ng tulog ko, pakiramdam ko, ligtas ako, na walang kahit anumang masamang mangyayari sa akin. Wala talaga, Lara. Wala talagang mangyayaring masama sa'yo. Hindi ko hayaang mangyari yun. Wala na siya ngayon. Malayo na siya dahil binigo ko siya. Kaya siya. Sa'yo na lang ako mangangako na lagi kitang aalagaan at lagi kitang babantayan. Sa'yo ko'y bubuhos ang lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Alam kong dapat hindi ko na siya iniisip ngayon. At dapat kalimutan ko na siya. Pero hanggang ngayon, siya pa rin ang laman ng aking isipan at puso. Alam kong maling hingin ito. Pero sana, siya na lang ang iyong naging ina. Si Lara.
na ba kayo papipigil? At saan kayo pupunta? Lara, Bambi, sakay na. Patahimikin mo na kami, Mayang. Aalis na kami dito sa Makupang. Hindi. Hindi pa ako nakakasingil sa inyo. Mayang, tigilan mo na sila. Adela, marami pa kayong atraso babayaran sa akin. Kami pa may atraso sa'yo? Pagkatapos sa ginawa mong pagpapahirap sa akin at sa mga anak ko, pagkatapos mo kaming nakawan at agawan ang dapat sa amin, kami pa may pagkukulang? Ang pihira ka talaga, Mayang. Hindi na ako makikipag-away sa'yo. Aalis na kami dito sa Makupang. Tapos na tayo, Mayang. Ganda dito, no? Nabayaran ko na ng buo sa may-ari itong farm, eh. Kaya sa atin na talaga to. Inay, pasensya na ho ah. Kinailangan po nating umalis dito para kay Princess. Alam ko naman pong naubos yung savings nyo para bilhin tong farm. Ako pa, ako naman na may gustong umalis tayo na Makupang, eh. At kahit maubos pa ang ipon ko, wala akong pakialam. Kayo ni Bambi ang kayamanan ko. Ang mahalaga, basta sama-sama tayo, ng tahimik at wala nang gugulo sa atin dito. Oh, Lara, ano bang problema? Bakit hindi ka pa rin mapalagay? Kasi po, Inay, marami pa rin po akong tanong. Kung bakit nagkaganon si Princess, kung bakit siya nagkabuntot, at saka kung bakit po nagbabago ang itsura niya. Lara, mahirap hanapan ng paliwanag yan, eh. Kaya nga po, Inay, gusto ko po sanang pumunta sa Paladino. Paladino? Si Almira pa rin po ang ama ng anak ko. Siya lang po ang makakasagot sa mga katanungan ko kung bakit nagkaganon po si Princess. Siya at ang mga kalahi niya ang makakaalam kung paano ko siya matutulungan. Eh, paano ka makakabalik ng Paladino? Eh, saan natin nahanapin yung lagusan? Eh, doon lang tayo dumadaan, eh. Wala naman tayong kapangyarihan para matulungan tayong mahanap yun. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Ano ba? Uy, grabe ah! Bahay namin to kaya hindi niyo kami mapapalis dito, no? On yun, no? Tatawag ako ng mga pulis! Hoy! Dapat ikaw ang pinahuhuli sa pulis, no? Mga cheque mo, talbog, tapadora! Ikaw, pinautang mo ko. Tapos ngayon niloloko mo ko. Sinanla mo tong bahay na to. Kaya ngayon, rematado na. Mabisit! Kayo yun! Mga minamahal kong mga uyayi. Patawarin niyo ako. Isinangalang-alang ko ang lahat ng aking prinsipyo at paniniwala. Dahil sa kasakiman, nilangon ako ng pangahangad ko sa kapangyarihan. Tuloy, hindi ko nagampanan ang tungkulin ko sa inyo. Hindi ko kayo naalagaan. Hindi ko kayo naipagtanggol. Ngayon, sira na ang hardin ng mga uyayi. Napinsala na ang kinabukasang lipi ng Paladino. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Ugay na? Ugay na? Kamahalan, naririto pala kayo. Ano ang iyong pinaghihinagpis? May pinagsisisihan po ako, mahal na hari. Isang malaking pagkakamali. Ugay na. Kung iyon ay tungkol sa nangyari dito, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Maski ako, ay walang nagawa sa pinsalang nangyari sa hardin. Huwag kang mag-alala. May aayos at maibabalik natin lahat sa dati. Kaya nga ako nandito, para iayos ang lahat.
Napakabuti ninyo, mahal na hari. Maraming salamat po sa pangunawa niyo sa akin. Huwag kang mawawala ng pag-asa. May aayos ang lahat, Ogaina. Mahal na hari, may gusto po sana ako ipagtapat sa inyo. Isang lihim tungkol sa sanggol na si Ayesha. Lihim? Tungkol sa aking apo? Hindi po si Bawana ang tunay na ina ni Ayesha. Pero ikaw mismo ang saksi sa kanyang pagsilang. Ikaw mismo. Yun po ay dahil nakipagkasundo ako kay Bawana upang linlangin kayo. Ang katotohanan po, ninakaw lamang ni Bawana ang sanggol kay Lara. Ang tagalupang si Lara ang siyang tunay na ina ni Ayesha. Huli ka! Lintik yung ugay nang yan. Sabi ko na nga ba hindi yan mapagkakatiwalaan? Alam mo, in fairness to you, Mother Bia, ang galing mong umamoy na may something fishy na talagang ginagawa itong si Ugayna na to. Magaling talaga ako umamoy ng mga tumatraidor sa akin. Pero Mother Bia, what you gonna do now? Tell me. Alam ko sasabihin nila si Almiro. Kaya kailangan unahan ko sila. Tama. Kailangan ko silang masupil. Ang akala ko, kaya ko to. Ang akala ko, kaya kong itaguyod ang anak natin na mag-isa. Pero mahirap pasanin ang sunod-sunod na nangyayari sa kanya. Nasaan ka man, Almiro? Sana hindi mo kami kinakalimutan. Sana binapantay mo pa din kami. Kung pinapanood mo siya, masdan mo siya, Almiro. Masdan mo ang anak natin. Marami akong tanong na kailangan ng kasagutan. Kailangang mabigyan ng paliwanag ang nangyayari sa kanya. Almiro, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Almiro. Mahal na hari. Rizayo, mauna na kami ni Ugayna sa palasyo. Sige, samahan na namin kayo. Hindi maaari. May maselang kaming bagay na pag-uusapan. Pero hindi maaari maglakbay ang hari na mag-isa. Iyon ang aking kahilingan. May paliliwanag sa akin si Ugayna. Kakulangan sa kanyang tungkulin dito sa hardin. Labas kayo sa usapang ito, Rizayo. Irespeto natin si Ugayna. Hayaan niyo kami magsarili. Masusunod, mahal na hari. Lara? Almiro? Wala na talaga siya. Wala na talagang darating na Almiro. Halika, umuwi na tayo.
Nasaan na ba si Bawana? Eh, ang sabi ng mga dama, nagpunta daw sa dati niyang kuta. Anong ginagawa niya doon? Alam niya siya lamang makakapagpatahan dito sa bata. Hindi siya dapat umaalis sa kaharian na ito. Hindi niya ginagawa ang tungkulin niya. Bilang prinsesa ng Paladino na ito at ina ng batang yan. Kamahalan, dapat mag-ingat tayo. Kailangan isipin natin mabuti kung paano natin ibubunyag ang lihim na sinabi ko sa inyo. Bakit kailangan tayong mag-ingat? Dahil mapanganib ng kalaban si Bawana. Hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin. Oo nga. Tuloy, si Prinsesa Ayesha, yan, no? Parang laging uhaw sa atensyon ng kanyang ina. Kung tratuhin niya ang bata, parang hindi niya anak. Siya dapat ang matakot, Odaina. Pangahas siya. Niloko niya kami mga nakaupo sa trono. At si Almiro, na siyang magiging hari, hindi ko hahayaan ito. Pagbabayaran niya ang kasalanan niya. Ayun si Almiro. Almiro! Kailangan niya malamang ang paratang mo kay Bawana. Nasasabik na ako makausap si Almiro. At sasabihin ko sa kanyang katotohanan na hindi anak ni Bawana si Ayesha. Kaya na. Ang bagong hari ng Paladino, si Haring Almiro. Mabuhay si Haring Almiro! Nakakatuwa si Ayesha, oh. Buti na lang nagmana kay Almiro, hindi dun sa ina. Ang galing-galing ng anak ko. Ang galing mo umakyat baba sa puno, ah. Gusto mo bang pumunta sa lupa? Papayagan niyo ako? Dadalhin kita sa daigdig ng mga tao. Ah! Buhati natin siya! Dalhin natin siya sa gabi! Hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko, malapit ang loob ko sa kanya. Gusto ko siyang alagaan at protektahan, inay. Sa kabila ng lahat, minahal mo ako. Inibig kung ano ako at hindi pilit pinago. Sa tulad kong aba, may nakalaan pa rin pala ng ngiti, kapalit ng mga pagdurusa. Bakit pagdating mo nga dito sa buhay ko, nawala na ang lahat ng mga takot ko. Ikaw na nga ang sagot sa aking mga dasal. Dahil sa'yo natutong magmahal. Dahil sa'yo natutong magmahal.